Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni agent ng bayan, si Agent Morales ito. Sabi niya, totoo ba ito? Naka-ready na umano ang saluting battery ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army sa formal announcement ng death, na may binanggit siyang tao na namatay. Kailang ayokong banggitin. Kasi kung may mataas na opisyal na mamamatay, kailangan talaga yung saluting battery. Depende sa kanyang ranggo. Ang pinakamataas is 21 gun salute, 19 gun salute, pababa ng pababa. Ang pinakamababang gun salute is 13 gun salute. Malala ko tuloy nung na-promote ako na Brigadier General, binigyan kami ng honors. So dahil 1-star general ako, tama ba yung 13 gun salute. Pataas pag presidente ka na, 21 gun salute. So ganyan po ang tradisyon sa military. So ito, totoo ba naka-ready na umano ang saluting battery ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army sa formal announcement ng pagkamatay ni blank? Meron siyang isinulat dito, kailang ayokong banggitin. So ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa? So magbasa tayo sa mga reaction, comments. Sabi dito, Noy Samuel, the great migration is coming to the Philippines. Finest crooks or else reunion, bilibid ang banyo. Joan, pag nangyari, sana lahat ng sirena ng bombero, kampana ng simbahan at sakinan mag-ingay din para magbunyi. Nora Sotelo Craig, 21 gun salute during burial of who? O yun, yan ang tanong, sino ba yung igagan salot? Hindi muna natin. Ferdinand, if totoo, sana wag nang patagalin para maayos na ang bansa. Ubusin lahat ng kurap na nag-take advantage sa pera ng bayan. Agnes Vicente Moring, sabi dito, 21 gun salute is waving. Pag may namatay na sundalo, yan ang hinihintay ng pamilya, yung gun salute. Kung ordinaryong sundalo, yung bago pag ilibing na, yung ready, fire, yan, armalite lang, yung rifle lang, tak, tak, yan. So ilan yun? Pitong rifle, 3 beses magpaputok, kaya yun 21 gun salute. Yung para sa matataas naman na opisyal ng gobyerno, yung talagang kanyon, artillery yung gagamitin para sa matataas. Yung ordinary soldiers, rifle lang, 7 rifle, 3 beses sabay-sabay na magpaputok, yun na yung 21 gun salute ng mamamatay na kanina may post din akong nabasa na sinasabi na may mamimilit na magpalibing sa libingan ng mga bayani. So maalala ko tuloy ang late Pangulong Marcos Sr. nung namatay siya. Yung huling habilin niya is, I want to be buried at the libingan ng mga bayani. Yung administrasyon ni Cory Aquino onwards, ayaw nila talagang ipalibing. I don't know kung anong dahilan nila ayaw ipalibing. Kailan, yun ang death wish ng tao. Nag-decide ang pamilya na i-honor yung death wish. Kaya nung nakabalik na siya ng Pilipinas, yung bangkay ni Pangulong Marcos Jr., hindi nila inilibing kaagad, nilagay sa refrigerated coffin
yung glass coffin na nakikita mo. Kaya kailan ba yun? 2009 ata o 2010 kapunta ako sa Sarat, Ilocos Norte ba yun? Nandun, binisita ko ang late Marcos Sr. at sumaludo ako sa kanya. Kasi para sa akin, kahit hindi perpekto yung kanyang administrasyon, but he was a hero, Medal of Valor awardee. Kaya para sa akin, dapat lang siyang kahit bad president siya, sabihin mo na lang bad president, but being a soldier, a World War II veteran, a Medal of Valor awardee, he is entitled na mailibing sa mga libingan ng mga bayani. Kaya natutuwa ko nung pag-upo ni Tatay Digong, tinupad niya yung campaign promise niya. Kasi nung bago mag-eleksyon, tinatanong siya, are you in favor of the late President Marcos to be buried libingan ng mga bayan? Sabi niya, yes, why not? Walang batas na, no. So nung nanalo siya, yun, umupo siya is July 1, 2016. By November of 2016, yun na, nilibing na sa libingan ng mga bayani. At maraming natuwa, marami ring nagalit. Kaya yan si Senator Kiko Pangilinan, maalala ko pa, huhukayin namin yan, yung libing na hindi siya deserve. So yung mga anti-Marcos noon, nagalit-galit sa Marcos, ngayon kakampi na nila. So ganyan talaga sa politika, no permanent friends, no permanent enemies. So yung magkakampi noong 2022, Duterte Marcos, wala na. Mortal na magkaaway na ngayon. Yung nagpalibing kay Pangulong Marcos Jr., Marcos, I'm sorry nagpalibing kay Marcos Sr., wala na, pinakulong ng Marcos Jr. So yun po yung masakit sa politika. Best friend mo ngayon, bukas makalawa, mortal mo ng kalaban. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa natagaan na Muugero. So dako na gyud kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ning ayero. Mana ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na ngayero kang ante. Nagyud ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So nga naman ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa ang kalisod. So, igo ra dangamo giipalit sa makaon. So taman ra gyud ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante? Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oh, So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon? Kung kuan magulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita ra mi sa dili katuluan.
So dito lang mo. Hmm, So dili mo makatulog og tarong. dili. Sa Ginoo. Sa nagtawang sa sin. Sige ante, salamat.